Morning from the Philippines. And of course, all right. So if you can hear me loud and clear, can you please type number one? Ayan, pagpasensyahan nyo na po at kanina ay hindi nag-play yung slide natin. Anyway, ayan, sa mga lahat na nandito, of course, thank you so much kay Coach Dexter for introducing me. Okay, so ngayon naman guys, mag-share lang ako sa inyo ng aking background before we start. Okay? So, yan. So, ito po ako. Nagsimula po ako sa negosyo. Anyway, sa lahat ng mga hindi pa ako kilala, so, I'm introducing myself po sa inyong lahat. Okay. So, ayan. Okay na po ba? Can you see it na po ba ng clear? Ayan. So nakikita ko naman, nakikita niyo yung aking slide. So anyway guys, my name is Coach Archie Berrega, a former college student sa Manila, a six-figure earner, a Millionaires Club member, a Technocrat Top 13 last year, at the same time, Project High Top 13 ng Burr season. So, sino nga ba si Coach Archie before ako nag-start sa business? So, isa lang naman po ako simple at isang estudyante nung nagsimula ako sa negosyo. Ito po ako. Nung nag-start ako sa negosyo, syempre, alam mo yun, talagang student, schoolboy, aralan ng aral kasi um, syempre yung na-implant sa akin ng parents ko. For you to be able to become successful, you need to do good in school, you need to have high grades in school. And talaga namang, alam mo yun, sinisipagan ko yung mag-aral, sinisipagan ko lahat sa school. Kasi alam ko sa sarili ko, ano yung capability ko pag nagseryoso talaga ako sa pag-aaral. So ito po ako, nung nagsimula po ako sa pag-aaral, talagang, alam mo yun, payatot, para nila kumakain, wag ganun kasi nag-aaral tayo ng college student. Pero, at the same time, maliban din po dyan, talagang, alam mo yun, yung talagang yung life ko before, alam ko, before akala ko, pag sineryoso ko sa pag-aaral, kapag ganalangan ko sa school, dito ako yayaman, dito ako mag-earn ng malaki, dito ako, alam mo yun, dito na ang magiging solusyon para makaahon kami sa life. Akala ko, doon eh. Pero there's nothing wrong. Talagang totoo naman talaga. Pero sabi ko, I want something na pag dumating yung point na mas successful ako, marami pa akong time to do and to enjoy what I am earning. So right now, itong nangyari po sa akin, i-share ko po sa inyo what happened sa akin through my achievement. So for 2 years time, na ginagawa ko yung business, ito po yung mga nangyari sa akin. Of course, nakapag-check po ako ng 102,000 nung March 8 at nakapag-check po ako ng 201,000 noong August last year. Imagine niyo guys, di ba? Magkaibang mukha. Magkaibang check, magkaibang mukha din. So talagang ayan, so ang first, di ba, yun, yun, at the very young age, nakapag-check tayo ng six figure, dalawa pa, hindi lang isa. So, of course, this year, ang goal naman natin makapag-check ng next na half M or 1 million check. Diba? Ganun dapat mag-goal. Ganun dapat ang pangarap sa buhay. Yun yung first kung gusto ma-achieve. Either half M or either 1 million na check-in natin this year. So yun po isang mga goal natin. And I know for sure the help of community, kayang-kaya natin yan ma-achieve, di ba? Okay, of course, if ikaw din naman gusto mo magkaroon ng six-figure check this year, yan, type mo naman dyan, I'm next. Kasi lahat tayo pwedeng magkaroon ng ganyang resulta. You just need to believe, you just need to trust the process. Kasi kung ano nangyari sa akin, I know for sure pwede rin mangyari po sa inyo. And of course, next one, nakapag-travel tayo in different places, sa Cebu, sa iba't ibang lugar, sa Pilipinas, at the same time, nakapag-travel tayo international sa Hong Kong and sa Macau. Imagine niyo guys, yung privilege, imagine niyo yung nangyari na
Now with the help of community, di ba? Di ba? Sino mag-aakala na with this young age, makakapunta pala ako ng Hong Kong, makakapunta pala ako ng Macau, makakapunta pala ako ng iba't ibang lugar sa Pilipinas with the help of my own income na kinikita ko sa negosyo. Talagang, ganun yun, no? Ganun kasarap pala, ganun pala kasarap at ganun pala ka-privilege pag kumikita ka ng malaki. Talagang dito, hindi lang talaga puro negosyo. Talagang, alam mo yun, business on the go ang meron tayo. And of course, maliban dyan, awardee po tayo, di ba? Lagi tayong nakakasama sa top 50 ranking ng Technocrat, ng ating community. And of course, earning 200,000 per month, six figure. Right now, we want to achieve 300,000 naman or half million sa isang buwan. Kumbaga, we need to break that record. And of course, maliban din po dyan, I was awarded as one of the youngest Millionaires Club member ng ating community sa Mall of Asia Arena. So, isa po sa mga masasayang moment ng life ko is nung umaakit po ako sa stage. Sabi ko, ito yung, ano yun, di ba? Ito yung sa mga pinaka one of the goal ng lahat ng members. Ang maging MC, ang mahit nila ang kanyang first million. Ang mahit nila yung, of course, yung magkaroon sa ng trophy kanyang. Kasi pag may ganyan kang trophy, talagang sold lahat eh. At the same time, of course, last year I was awarded the top 14 ng Technocrat out of 200 population na meron sa Technocrat. I was awarded top 14 na kumikita ng maganda because of our community, because of our house league. And with that, of course, tapos na po yung slide ko. Na-meet na po ako. And right now naman, sabi ko sa inyo, it's not all about me. It's not all about sa akin, okay? But right now, pag-uusapan natin dito, the top 5 essential to success. Paano ko ba nakuha yung ganong success? Ano ba yung ginawa ni Coach Archie para magkaroon ng ganon? Ano ba yung ginawa ko para makuha ko yung ganong success sa life na meron ako? So right now, di ba, tuturuan ko kayo about the top 5 essential to success, okay? Itong top 5 essential to success na to, dito nyo makikita at dito nyo malalaman na for you to be able to become successful, meron palang mga sinusundaan. Tama! Kung sa school, for you to be able makapag-graduate, merong subject. Trabaho para maging maging maayos, kailangan, di ba, nakapag-training ka sa saan pa? Sa ibang ibang platform, kailangan mong magsipag. Kailangan kang merong sundin. Meron kang sundin na gagawin para umasenso ka. Sa negosyo ginagawa natin, meron din po tayong ganun. Ibig sabihin, um, meron pala tayong sinusundan para maging successful tayo. Okay, ngayon guys, for us to be able na malaman ano ba yung top 5 essential to success. Bagay ba? Mag-share screen po tayo. Ano ba yung top 5 essential to success? Para yumaman, para maging successful, para kumita ka ng pera. Kasi bakit na coach merong top 5? Akala ko negosyo lang to. Yes, it's a business. But it's more than on what you think, on what you expect. Ang negosyo po natin hindi lang po siya kitaan, ang negosyo natin hindi lang po siya puro advertisement. Ang negosyo natin hindi lang po siya nag-join ka, mag-intay ka ng earning, okay? Ayan. Okay. Tapos, maliban dyan, ang negosyo natin talagang, alam mo yon, ang negosyo natin, meron tayong sinusundan. Meron tayong tawag na process, meron tayong tinatawag na mga mga dapat gawin for us to be able to become successful sa buhay. So itong mga share ko sa inyo, ito yung isa sa mga nangyari. Ito yung sa mga dapat nyong sundin sa negosyong ginagawa at gagawin nyo pala. Okay? So ngayon, itong top 5 essential to success. Ayan, wait for the slide na lang po. Ano? Okay? So itong top 5 essential to success na ginagawa natin, wait. Ayan. So while we are waiting sa slide at hindi ko ulit ma-share, ayan, hingi tayo ng tulong.
Okay, so ngayon, itong top 5 essential to success, ito po is talagang ginawa po ito para sa mga taong gustong magnegosyo at maging successful. Okay, ngayon, ano ba yung purpose? Okay, what is the purpose of top 5 essential to success? Ibig sabihin, ito yung pinaka-core ng negosyo if you want to become successful sa buhay. Ito yung pinaka, kumbaga ano, pinaka main subject. Ito yung pinakagagawin mo talaga para umasenso ka sa buhay. So, di ba, have you ever wondered, ayun, ayan na. So, yan guys. So, welcome to Powerhouse League edition of Top 5 Essentials to Success. So, have you ever wondered just what makes someone successful? What are those most important things or character traits and skills that guarantee you are successful in life and work? So, here, we all want you guys to be great, di ba? We want all you guys to become a great entrepreneur, to become great in what you're doing, to become, to become successful. Saan mo ginagawa mo? Sabi nga, success is not something we can get at the corner shop. Ba? So, it is not something we can grab and hold in our hands. Of course, it would be great if we could ask a person or those people that they are doing the business for 2 years time, 5 years time, and more than that, because they know how to earn, they know what they did for them to become successful. Well, this session, I will teach you the top 5 essential to success for you to be able to become successful in life. So, okay? So, number one for that is stop excuses or remove excuses. Bakit nga ba? Bakit nga ba, mentor, kailangang alisin yung excuses? Kailangan po talaga. Bakit kaya? Bakit? Kasi pag you are doing business, okay, pag you are doing business, you can give 1,000 excuses so that you cannot attend training or seminar, but you cannot earn anything from it. Di ba? Pwede ka mag-excuse. Pwede kang, mentor, busy po ako, mentor, may ginagawa pa ako, mentor, wala pa akong time, mentor, blah, blah, blah. Di ba? Ibig sabihin, the moment you are nagrason ka, the moment na marami ka pang rason, the moment na, alam mo yun, iba, ano pa yung ginagawa mo, ano pa yung mga rason na ginagawa mo, you cannot earn. Hindi ka mag-earn dyan. Tandaan mo. Okay, nag-advertisement. Okay, nag-join. Pag-join ni member, sabi ng coach niya, ano, ate, kuya, mag-advertisement po kayo. Sabi niya, bakit? Bakit kailangan mag-advertisement? Bakit? Or mag-refer po kayo. Bakit kailangan mag-refer? Or mag-ano po kayo? Bakit? Di ba? Sa lahat ng nuturo sa'yo, dapat yes ka lang ng yes because that person, your coach, knows the best anong gagawin sa'yo para mag-earn ka ng pera. Maraming tao dito ang nagreklamo, Coach, ganito na, bakit ganyan? Ilang months na ako, wala pa akong nakita, ilang ganito, ganyan, bla, bla, bla. Bakit? Ang tanong, may ginagawa ka ba? But ang tanong, may inaambag ka ba? Tandaan mo dito, para kami yung teacher mo, ikaw yung estudyante. Kami yung gagawa ng grades mo, kami yung magiging code ng effort mo. Ibig sabihin, hindi naman namin kayang payamanin ka. Because ang role namin dito is to guide and to help you to become successful. Trabaho mo po na payamanan yung sarili mo. Kaya dapat, sa lahat ng pinabago sa'yo ng coach mo at ng mentor mo, you must follow that person and remove your excuses. Because you cannot even achieve your dreams through giving a varied or various excuses. Tandaan mo. Tandaan mo yan. Hindi ka yaman sa buhay pag puro excuse. Di ba? Pinatid ng training, ayaw. Pina-advertisement, ayaw. Pina-refer, ayaw. Keso ganito, keso ganyan. Pina-create ano yun? Sabi ng coach niya, mag-sponsor ka ng hubber, magkaroon ka ng mga hubber, ayaw. Paano ka mag-earn yan? As in the end, di ba? After ilang months, ikaw yung magreklamo, wala kang nakita. Bakit? Ano may ginagawa ka ba? Diba? Minsan, if you are
'Di ba? Kapag nagreklamo ka about your business, tanungin mo din yung sarili mo, ano ba yung ginawa mo sa negosyo para kumita ka? May ginawa ka ba? May inambag ka ba? 'Di ba? Parang outing yan eh. 'Di ba? Sa outing, 'di ba? Kung sino pa yung mga walang ambag, sila yung malakas loob eh. Tama? So, dapat may ambag. Dapat may contribution. Dapat ganito, ganyan. 'Di ba? Kung ano pinapagawa sa'yo ng coach mo, gawin mo kasi alam niya anong gagawin mo. Alam niya ano yung formula. Susundin mo. Yun yung remove excuses. Stop excuses. Sa mga hubbers naman at nasa loob ng hub at nag-hub right now. 'Di ba? Ano yung mga common excuses? Mentor, hindi po makapag-attend ng office kasi umuulan. Bakit? Ulan bang mag-a-adjust sa'yo? Mentor, hindi pa ako makaka-attend ng Zoom training, inaantok po ako. Bakit? Kami yung mag-a-adjust sa'yo? Mentor, gutom po ako. Bakit? Susubukan ko ng pagkain? Di ba? Ibig sabihin, alam sa yung mga ganung point na yun sa life? Tandaan mo, the moment na lagi ka nag-excuse sa buhay, wala kang mapapala dyan. Ang taong mga reklamador, ang mga taong naghahanap lagi ng rason para mag-excuse, sila yung mga ayaw ng responsibility. Mentor, may kausap po ako. Pwede ba ikaw mag-present? Bakit? Paano ka matututo niyan? Tama, dapat sa mga hubbers, sa loob ng mga hubbers, kailangan nyo alisin yung mga excuses nyo sa buhay. Kasi hindi kayo asenso the moment na wala kayong ginagawa, the moment na lagi kayong asa ng asa, wala naman kayong, di ba, wala naman sa inyong nagbabago, nangyayari, dapat marunong kang tumanggap ng yes. Just always say yes. Because your admin, your mentor knows anong gagawin niya para gumanda yung buhay mo. Di ba? Common pa yan sa mga, ano pinaka-common sa mga hubber ngayon, ng mga remove excuses. Ano? Sa yun, sa ano, hindi po ako makakatid ng training kasi wala akong pera. Kasalanan mo naman. Bakit ngayon ka pa? Dapat noon pala, diskarte ka na. Mentor, di ba makasama ng mga event natin kasi wala pa akong pang-ambag? Kasalanan mo din. Oo, kasi hindi ka gumawa ng paraan. Para gumawa ka ng way, para magkaroon ka ng pera. Gutom ka? Kasalanan ba ng admin mo at ng mentor mo? Hindi, kasalanan mo yan. Di ba? You have a lot of ways alam mo yun, nasa tao eh. Nasa tao yung gawa. Diba? Nasa tao yung gawa, hindi wala yan sa ibang tao na natutulungan ka. We are just your guide. At doon naman sa mga business partners namin sa ibang bansa na nag-join ng Techno, Mega, DJ First. Di ba? Tandaan nyo guys na the moment na mag-start kayo sa negosyo natin, alam ko na intindihan nyo yung business. At alam ko yung naintindihan nyo rin gagawin nyo. The moment na nag-sign up kayo, the moment na nag-in kayo sa business, tandaan nyo, for you to be able to earn in this kind of business, kailangan meron kang ginagawa. There's no such thing in this world na mag-earn ka, pero wala kang gagawin. Diba? Mga billionaire nga, before they become billionaires, they hustle. They do something for us to be able to to get what they have right now. So, ibig sabihin pala, para yumaman sa buhay, kailangan wala palang mga excuse. Okay. Okay naman, mentor na makapag-attend ng training kasi po may trabaho. That's okay. But do something. After ng work mo, panoorin mo yung video na sa'yo. Habang nag-work ka, break time mo, manood ka ng mga video about training. Kasi when you are attending in training, you are investing it into yourself. Nag-invest ka ng knowledge about business. Okay? So I hope it made it clear sa inyo na you need to stop excuses and you need to remove your excuses in life. Okay? Next one is all about control your emotion. Yeah. Ano naman tong control your emotion? Di ba? A leader that cannot control his or her emotion cannot handle his or her growing network. Di ba? Paano ka mag-handle ng mga tao kung iyakin ka? As a leader, you need to shape your attitude. Okay? Pwedeng circle, pwedeng heart. Charot lang. Diba? As a leader, you need to shape your attitude. Ibig sabihin ng to shape your attitude, kailangan mong timbangin. You need to weigh. If you do this, ganito, ganyan. At the same time, you need to control your mind.
and to set up a positive and humble attitude. Your attitude take you to the higher ground. Tandaan nyo yan guys, na dapat kapag naging negosyo ka, marami dito sa mga nag-join na hindi lang pumunta, galit. Bakit? Diba? Ganun agad. Diba? May mga tao na nag-join sa business. Kung sino pa yung walang ginawa, sila pa yung laging galit. Diba? Again, uulitin ko, sa negosyong gagawin natin, hindi po ito hintay-hintay, no? You need to act something for it to become, to have. Control your emotion. Sa mga business partners namin na nasa ibang bansa, you need to control your emotion. Kasi it always affect your business. 'Di ba? Pag inis ka, siyempre, pag nagkausap ka, inis ka din. Pag galit ka din. Ibig sabihin, ah, kailangan mong matuto paano timbangin yung emotion mo. Maliban din dyan, of course, lahat ng bagay nadadaan sa tamang pag-uusap. Lahat ng bagay um, can be solved. Okay? Sa mga hubbers naman na nasa hub, control your emotion. Dapat, dapat guys, ano, marunong ka laging maging masaya. 'Di ba? 'Di ba? Dapat marunong ka laging i-control yung life mo, marunong ka laging i-control ano yung meron ka, marunong ka laging i-control yung mga bagay-bagay na alam mong pwedeng maka-apekto sa business mo. Always remember na pag you are doing business, dapat kontrolado mo sarili mo. Hindi pwede na may prospect ka, inaway mo. Ah, May prospect ka, sabihan ka lang na ganito ganyan yung business, inaway mo na. Dapat hindi ganon. Dapat, dapat alam mo paano kontrolin yung mga bagay-bagay. Kasi, in that way, pag marunong kang i-control yung mga bagay-bagay, marunong ka rin i-control yung life mo. 'Di ba? Dapat meron kang sense of ano, 'di ba? Meron kang art of controlling. Art of controlling. Oo, but meron kang ganun. Dapat hindi, ang lahat ng bagay, dapat maging masaya ka lang sa. The only thing, if you want to become successful sa buhay, and sa ginagawa mo, dapat happy ka lang always. 'Di ba? Sabi nga ni famous line ni Coach RC, chaotic, di ba? Gaano man ka-chaos yung naintindihan na naranasan mo right now, di ba? Gaano man kataas, or ano man challenge ang nangyari sa iyo right now, just be happy. Just be happy. Just look the other side of this negativity. Di ba? Just look, tignan mo lang yung mga tignan mo lang yung mga magandang nangyari sa'yo, sa network mo. Kasi pag doon ka nakatingin sa mga sa mga ano mo yun? Sa mga good things sa iyo, 'di ba? Kapag doon ka nakatingin, mas may intindihan mo na mayroon pa lang mas maganda pa sa buhay, 'di ba? 'Di ba? Di ba? Sabi nga ni Catriona Gray, 'di ba? I have always taught myself to look the beauty in it. Diba? So, ibig sabihin, sabi nga doon, diba, the famous line doon, diba? Um, we just need to be grateful, diba? Sabi nga doon, just, diba? Dapat as a harbor, as an negosyante, diba? Marunong kang tumingin, diba? Um, Marunong kang tumingin sa mga situation with a silver lining. Diba? And to assess kung saan ka mag-change ng emotion. Kasi dapat masaya lang parati. Okay? So, I hope it clear po sa inyong lahat. Okay? Next one, of course, number 3 is to improve your communication. The moment, guys, na as a leader, you must practice good and firm communication to your mentors, to your leaders, to your prospect, sa lahat ng mga tao.
Diba? Bakit? Bakit kailangan? Kasi we don't want a rude customer. We don't want a rude client. Ayaw namin ng mga bastos ng mga members. If ganun kang member, nako, di ba? Kung ganun kang member, kung ganun kang member na, alam mo yun, ugali mo, di ba? Ugali mo na, ugali mo na laging, laging sungitan, yung mentor mo, yung coach mo, di ba? Itaga mo sa bato. Charot lang. Itaga mo sa sarili mo na kakalimutan ka namin. Tandaan mo yan. Kapag rude ka, kapag alam mo yun, dami mong sinasabi, dami mong eba sa buhay. Diba? Dami mong hindi maganda sinasabi sa mentor mo, sa coach mo, kasi ganito, kasi ganyan. Tandaan mo guys, pag yan nagsawa sa'yo, iiwan ka niyan. Pag yan nagsawa sa'yo, hindi yan magbibigay ng attention para sa'yo. When you, the moment you are talking to your mentor, to your admin, be friendly. As if na yung kausap mong anak mo. As if na yung kausap mo, close family mo. As if nakausap mo si Lord. Charot lang. Joke lang. Diba? Dapat kapag ganun. Diba? Kasi minsan, because of our emotion, nagbabago the way we communicate. Kapag iba yung emotion natin, nagbabago the way we talk. Kaya dapat, you need to control your emotion for you to be able to have a good conversation. You got it right? So as a leader, lahat kayo leader. Ibig sabihin lahat kayo, we have the potential to become leader. Dapat lahat kayo, marunong kayo makipag-usap ng tama. May request ka sa mentor mo. Paano ba sabihin ng tama? May favor ka sa admin mo. Ano ba dapat mong sabihin? May tanong ka sa mentor mo. Ano bang dapat mong sabihin? Kailangan bang pasigaw? Kailangan bang galit? Kailangan bang nakakapslak? Kailangan bang paulit-ulit? Hindi dapat. Mentor, may tanong po ako about business. Paano ko ba gawin to, mentor? Ibig sabihin, you need to become, professional in this kind of business. Yes, mas matanda kayo sa amin, mas bata kami, pero it doesn't matter. The moment na maganda ang nangyayari sa amin, you need to listen to us. Bakit? Procrastination, tama, procrastination will not be advised for the growth of your network. Tandaan mo guys, the moment na hindi maganda pa ikitungo mo, talagang walang magstay sa'yo. At sa mga hubber naman na nasa loob ng hub, dapat marunong kang mag-reply sa mentor mo. Marunong ka dapat mag-reply sa chat ng admin mo. Dapat ganon, di ba? Regardless kung kapatid mo man yan, regardless kung kilala mo man yan, regardless kung friend mo man yan, regardless kung sino man yung tao na as long as nag-network, marunong ka mag-reply, especially kung ang kausap mo, mentor mo, admin mo, coach mo, nagagay sa'yo, dapat marunong ka mag-reply. Di ba marami dito na mga hubber na nag-chat? Nag-chat ako. Nag-reply, kinaumagahan. Maraming ganun. Dapat alisin mo yung ganun thought na yun. Dapat, when you are in the business, pag nag-chat ng mentor mo, lagi sasabi sa akin ng mentor ko, pag nag-chat ako, priority mo akong buksan. Di ba? Parang jowa lang. Priority yung replyan. Ganun naman talaga dapat. Dapat pag nag-chat sa'yo yung mentor mo, pag nag-chat yung admin mo, replyan mo kaagad. Hindi dapat yung pinapabukas, hindi dapat yan, ganito ba ganyan. At kung may ginagawa ka naman, sabi mo, sorry po, late reply. Di ba? Ganun. Ganun dapat. Ganun dapat ang tamang professional. Ganun ang professionalism. At marunong kang magtimbang. Ayan, sa lahat ng mga hubber, maasahan ba namin pag nag-chat yung mga mentors mo, mag-reply ka kaagad? Kung nag-chat ba yung mentor mo, huwag ka lang seen. So, nagigigil ako sa mga hubber na puro sin eh. Nag-chat ako. Sinin lang, sana all. Charot lang. Pero totoo, di ba? Totoo naman talaga. Anyway, so dapat ma-improve nyo po yan. Kasi pag sablay kayo dito, tandaan nyo, kung what if ikaw nag-chat ka sa prospect mo, sa client mo, ganun ginawa, anong mo feel mo?
Diba? Tandaan mo kung anong ginagawa mo right now sa mentor mo, gagawin din niya sa inyo ng mga magiging leaders mo. Kaya dapat right to, maging maganda na yung attitude mo. You need to connect to your leaders. It's part of improving communication. Okay? You need to connect to them for them to be inspired, for them to be motivated as they will learn what to do. And you need to teach them. Of course, pag meron kang mga leaders, meron kang mga business partners, as admin, as their coach, as the person who share their business to them, it's your obligation to teach them how to do the business. Okay? It's your obligation na mas pagandahin pa at mas turuan sila about business. And of course, ayan, dito, mentor, pag-improve your communication po ba kasama dapat applyan yung mga cross-line, yung harbor sa ibang team, yung harbor po sa kabilang barangay, mentor? Mentor, kailangan mo apply yung mga taga-ibang lugar. When you say improve your communication, you must know whom ang dapat replyan. Alam mo dapat sino ang hindi dapat kausapin. Always remember, hindi lahat ng kinakausap makakatulong sa'yo. Pag meron kang kausap na galing sa ibang harbor, hindi makakatulong sa'yo. Di ba? May kausap ka, galing sa ibang team, hindi makakatulong sa'yo. Okay, mentor, part 2 ng improve your communication, yung nag-reply po ako sa mga sa mga hubbers ng ibang team. Hindi po. Tandaan mo, pag nag-hub ka at nasa loob ka ng hub, the only focus na kailangan mong ibigay sa sarili mo is sa'yo at sa team mo lang. Do not entertain distraction from outside, because communication is the number one form of distraction. Ang top one na distraction sa buhay is communication. Communication sa family, sa ibang tao, sa kohabol mo, sa chat mo lang na wala namang magandang itutulong sa'yo, sa chat mo lang na puro din ng mga reklamo ang binibigay sa'yo, stop those things. It can never give you the advantage to become leader, to grow your network. Hindi siya makakatulong sa'yo. The moment na may kausap ka na galing sa ibang team, na pinag-uusapan nyo wala namang kabuluhang bagay, stop it sa mga hubbers na nakikinig dito. Sa mga taga-Genesis dyan, diba? Stop it because hindi siya makakatulong sa'yo. Ako na nagsasabi sa'yo, we've been there before at hindi siya nakatulong sa amin. Kaya right now, you need to stop it. Okay? So I hope I made it clear na you need to improve your communication through replying to your mentors, teaching your downlines, di ba? Prioritizing na mag-reply, nosing zone. At the same time, stop communicating to other people na hindi makatulong para sa'yo. Alright, so number 4, be on time every time. Ayan. Kailangan ba, mentor, be on time, one time? Hindi po. Hindi po hindi ganon. Dapat every time. Okay? On time po ako ng isang araw lang. Grabe naman yun. On time po ako ng 1 week lang. Hindi ganon dapat. Always be punctual. Ba? Punctual. Anyway, kayo na bahala. So, dapat ganun. Be on time every time kasi you need to value the other time of ng ibang tao. Imaginein mo, prospect mo, ang usapan nyo, 10 a.m. dapat nasa hub na. Nasa 10 a.m. dapat nasa SM na. Yung client mo, 9:30 pa lang, nasa SM naghihintay. Ikaw, dumating ka 10:30. Anong mafe-feel ng client mo? Una, ano? Siyempre, galit yan. Hindi ka sumunod ng oras. Pangalawa, negosyante mo talaga to? Ito ba talaga yung negosyante? Ibig sabihin, always be punctual. Number 2, may briefing kapag Saturday. Ang call time, 10 a.m. Dumating ka, 10:30 na. Wala ka pang invite. Diba? Dapat be on time. Dapat nga very early eh. Diba? Pero you need to practice this kind of attitude
Now, when it comes to set date, when it comes to set time, you must come at least 30 minutes before, 30 minutes to 1 hour before that said event to avoid miscommunication. Tandaan nyo na itong dinidiscuss ko, ito po ay kadugtong nagnauna. Bakit? Pag okay yung usapan nyo, pag ganito ang usapan nyo, ganito kayo mag-meet, ganito kayo mag-uusap, pag ganito sa muna doon, di ba? Sayang ng oras nito. Maraming tao right now na di value their time because they are working twice, they are working dalawa, tatlo, sa isang araw, especially sa mga business partners namin sa ibang bansa. They are working ng madaming oras. They are working ng ilang araw. They are working twice a day, thrice a day. They have work, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sampo. Meron sa dalawang ganun. Sa isang araw. So we value your time. Kaya, di ba, we are asking always, anong oras po kami pwedeng tumawag po sa inyo para kayo ay kausapin at turuan? Di ba? Dapat ganun. Dapat, you need to follow the time. Because kami din po, we are giving our schedule para makausap kayo. Example, mentor, ay ate kuya, anong time po kayo pwedeng makausap para po maturuan namin kayo? Sabi niya, 10 a.m. po ng Pilipinas. Okay, 10 a.m. mula ka. Kaya ng oras namin. Sana, pinunod lang namin yung sa ibang mga business partners namin. Bakit? Kasi always remember na hindi lang naman kayo nag-iisa. We have a lot of leaders and business partners na dapat turuan sa negosyo. The moment we are giving time, the moment we are giving attention sa iyo, hubber ka man, or business partners sa ibang bansa, always remember this. Pag kami ay nagbibigay ng time sa iyo, ibig sabihin niya, you are important to us. You are important sa negosyo. The moment na wala kang na-receive na message, ibig sabihin, doon mag-start. Doon ka na mag-question. Ano ba yung ginawa ko? That, na-offend ko yung mentor ko? Sabihin ko ng ganito, bla bla bla. Tandaan mo, we are not robot. We are human. We have emotions. Everyone has emotion. You must know your limitation. Okay? Of course, the last slide, of course, here is protect your integrity. We can say it in short message. Do what is right for you and for others. Always remember na kapag may sinabi kang something, gawin mo. Mentor, mag-complete pa ako ng 31 accounts this month. Nag-commit ka. Sabi ka sa mentor mo, sabi ka sa coach mo, hindi mo naman ginawa. Kasi ganito, kasi ganyan. Okay, understandable. Mentor, tapos yung 31 accounts ko this February. Understandable. Hindi ulit nangyari. Bag March. At tingin mo, naniniwala pa yung tao? Hindi na. Hindi siya maniniwala. Bakit? Because 2 consecutive times nang hindi nagawa yung nangyari sa'yo. Mentor, padala po ako ng pang-join ko bukas. After bukas, hindi naman nangyari. Mentor, kinaumagahan na lang po, hindi pa rin nangyari. Mentor, next month na lang. Mentor, next month na lang. Mentor, next year na lang. Mentor, after 5 years na lang. Diba? Mentor, after 10 years na lang. Diba? Diba? If you said something, you need to do it because that person expect you to do it. It's a part of protecting your integrity. Baga? Habbers. Si Haber, si Haber naghiram ng pera kay mentor. Sabi ng Haber, mentor, bayaran ko po yung nahiram ko sa iyo katapusan. Okay. Yeah, katapusan na. After katapusan, wala kang naibigay. Anong isipin sa'yo ng mentor mo? Anong isipin sa'yo ng coach mo? Anong isipin ng tao na yon na hiniraman mo ng pera? Di ba isipin niya, wala pala to isang salita. Di ba ganun? Wala pala tong isang salita. Di ba ganun lagi? Kaya dapat always be careful sa anong sinasabi mo. Kasi pag may sinabi ka, you need to do it because it's a way and a form of protecting your integrity. Nagsabi ka pa, gigising ka ng maaga, hindi ka na malilate, magugas ka ng plato sa mga hubber, di ba? Maglinis ka ng hub, may hub task ka, may gagawin ka. Pag hindi mo ginawa yan, di ba? Nagbabago yung tingin sa'yo ng mga tao. Kaya always remember na you always remember that you do good in everything that you do. You did your best for you to become have best.
Okay, do what is right for you and for others. And with that, again, to perfect it, it's not easy. But at least you can do one by one till you got it all. If you do it, then you know that you are nearing to your success. Okay? Ibig sabihin, hindi madali. Hindi madali. Kahit 5 lang yan. Pero always remember, hindi siya madaling sundin lahat. But if you do it one time, if you do it ng paunti-kunti, if you do it ng, if you practice it, di ba? Practice makes perfect, di ba? Pag ginagawa mo yan, pag pinapractice mo yan, pag ginagawa mo yan everyday, time will come effortless na lang sa'yo yung mga 5 na yan. And always remember again, walang perfect sa mundo. Walang perfect. Ako lang. Ay, joke lang. Walang perfect sa mundo. At walang madali sa mundo. Always remember it. Walang madali. Lahat kailangan mong pagsipagan, kailangan mong gawin. Walang perfecto, kailangan mo siyang ano yun? Um, sa buhay, kailangan mo siyang gawin. Ngayon, this teaching is all about you. It's all about you. It depends upon on you if gagawin mo siya or hindi. It depends upon on you if tatapusin mo siya or hindi. It depends upon on you if, alam mo yun, ano mo siya, i-apply mo siya sa buhay. But if you do, then you know that you are nearing to your success. Okay? And with that, of course, this is Coach Orchi. Thank you so much sa lahat ng mga nanood at nakapakinggan ang top 5 essential to success. I hope you learn something. I hope it can help you to become successful in life. And if natuto ka, type mo naman dyan ang number 31 for VIP package. And with that, thank you so much. And this is your trainer, Coach Archie. Back to our host.